iPhone 16 and 16 Pro. Anong meron? Anong bago? Dapat ka bang mag-upgrade? At ano yung mga bagay na kinadismaya ko? Pag-usapan natin lahat after mong mag-subscribe. Goal namin ng maka 500k subs this year. At medyo malayo pero walang susuko. Subscribe kung sakaling makatulong tong video. Follow nyo na rin kami sa Facebook at be a member na rin kung gusto nyo ng extra perks. Okay, so una muna, Beyond the Box, Digital Walker, tsaka Open Source, yung marerecommend kong stores pagdating sa Apple products. Hindi sponsored tong video na to, pero sila yung pinagkakatiwalaan ko. Now, pag-usapan natin yung non-Pro iPhones muna, 16 and 16 Plus. Unang mapapansin natin dito yung mas matingkad na kulay. Last year kasi sa iPhone 15, marami rin namang kulay pero mga light colors yon. But this time, balik vibrant colors na ulit. Parang diskarte nga nila yan para mas magmukhang bago yung lineup nila ngayon. So, meron tayong ultramarine na may pagka blue and lavender, may mas matingkad na pink, black and white, meron pa rin. At ang pinakamagandang kulay ngayon para sa akin ay itong teal. Comment down below kung anong trip mong kulay dito. Sa materials, halos ganun pa rin naman. Glass back, aluminum frames, full IP68 water and dust resistance pa rin. Pero dito sa display, second generation ceramic shield na daw yung gamit ngayon, which is 2 times tougher daw than any other smartphone. Na medyo matinding claim para sa akin since maganda rin yung Corning Gorilla Glass Armor ng S24 Ultra. So, antayin na lang natin sina Sir Zach ng Jerry Rig Everything at yung iba pang mga creators na binabaldog-baldog at hinahagis-hagis yung iPhone para matest yung bagong ceramic shield. Now, pagdating sa size, hindi kayo maninibago kasi ganun pa rin naman. Yung Pro versions lang ang may konting paglaki sa screen. Itong regular 16 and 16 Plus, 6.1 and 6.7 inches pa rin. May isang bagay akong kinadismaya sa display ng mga to. For sure kayo rin, mamaya sasabihin ko. So, unahin ko lang muna yung nagustuhan ko na posibleng simpleng bagay lang sa iba, pero medyo big deal sa akin. Lowest brightness of 1 nit. Sa review ko ng S24 Ultra, sinabi ko doon na medyo hindi okay gamitin ang iPhone 15 Pro paggabi. Kasi yung lowest brightness niya ay maliwanag pa rin. So, pagpatay na yung mga ilaw natin, medyo nakakasilaw pa rin. So, this time, 1 nit na lang daw yung lowest. So, legit na kinatuwa ko to kasi legit na problema rin siya sa akin. However, hindi yan upgrade. So, unfortunately, walang upgrade na nangyari sa display bukod nga doon sa second generation ceramic shield. Yung chipset ang magandang upgrade na ginawa nila. From A16 Bionic ng iPhone 15 last year, A18 chip na yung nilagay ng Apple dito ngayon. So, hindi na dumaan ng A17, kaya mukhang medyo malaking upgrade yung nangyari dito. At yan din yung pinapalabas ng Apple kasi kailangan din daw nila yan para sa AI or sa Apple Intelligence na pag-uusapan natin ng konti mamaya. Pero eto muna yung isang AI feature nila na marerecommend ko sa isang pet-friendly na restaurant sa bandang Tagaytay. And then there's that cute little puppy you see at the park. What kind of dog is that? Click. And now you know. Okay, so balik tayo sa chipset. Honestly, malakas na rin naman ang A16 Bionic for most people at smooth nating magagamit dyan ang karamihan sa mga apps ngayon, pero syempre welcome na welcome pa rin ang upgrades. According to Apple, kumpara sa last year's A16 Bionic, 30% faster daw yung CPU and 40% faster din daw yung GPU. So, mas maaasahan din natin sa mga GPU-intensive tasks like gaming. At speaking of gaming, mas maganda na rin daw yung thermal system nila ngayon. Well, medyo duda pa rin ako ng konti since lagi naman nilang sinasabi yan. So, feeling ko mag-iinit pa rin sa mga demanding games like Genshin, kaya susubukan na lang din natin pag meron na tayo. Wala pa akong pambili sa ngayon, pero kung hindi ka mag-i-skip ng ads, baka magkaroon. Mas power efficient na rin itong A18 chip. At dahil mas malaki na rin yung battery, meron daw tayong big boost sa battery life. Wala nga lang specific number na sinabi ang Apple tungkol sa mismong battery capacity. So, testing pa rin ang solusyon para i-confirm yan at sana totoo. Kasi sa around 10 months na paggamit ko ng iPhone 15 Pro, saktong battery lang talaga siya for a day of use. Tapos, pag heavy usage like lalabas kami, naka-on yung mobile data, GPS, high screen brightness outdoor, syempre, picture-picture and videos. Kinakapos yung battery sa mga ganong klase ng araw. So,
hopefully, legit tong big boost na sinasabi nila. May mga improvements din pagdating sa camera, so makakapag-expect tayo ng mas magandang photos and videos. May 2x lossless zoom and yung ultra-wide camera naman ay 12 megapixels pa rin at pwede na rin natin gamitin for macro photography. Pwede na rin tayong mag-take ng spatial photos and videos kung sakaling trip nyo yan. At yan nga rin pala yung dahilan kung bakit nag-iba ulit yung layout ng camera. Kung makikita nyo, vertically aligned na ulit yung mga camera natin ngayon, tulad lang din sa iPhone X. So, no hate naman, pero eto na naman tayo sa pagbalik sa lumang design para magmukhang bago yung phone. Parang yung pagbalik lang din ng flat frames. At honestly, para sa akin okay yung itsura. Siguro ang problema lang, medyo tumatak na sa atin yung malaking square tapos diagonal na camera layout. But overall, naging mas simple yung looks at okay yan para sa akin. Pero ang pagbabago na medyo kinagulat ko dito ay yung pagdagdag nila ng dalawang buttons. Action button and camera control. Doon muna tayo sa action button. Etong action button, sa totoo lang, ine-expect ko na rin naman dahil nga last year, pro versions lang ang meron. So, this year, medyo expected na ilalagay na nila yan sa mga non-pro iPhones. And sa dami ng pinanood kong iPhone 15 Pro videos last year, masasabi ko na halo talaga yung opinion ng tao dito. May mga tao na hindi talaga yan nagagamit, lalo na hindi nga raw yan madaling abutin. At agree ako doon, pero kasama ako sa mga taong gamit na gamit to. Actually, sinabi ko na rin naman to sa long-term review ko ng iPhone 15 Pro. Gamit na gamit ko yung action button kapag vinivideohan ko yung anak ko. Kasi syempre, unti-unti pa lang siyang natututo at usually biglaan yung mga magaganda or nakakatuwang moments. So, dapat mabilis kong ma-open yung camera app to record at nakakatulong sa akin yung action button sa ganyang sitwasyon. Pero this year, baka hindi na yan yung gamitin ko. Dahil nga sa bagong camera control. Yes, may dedicated button na para daw mas madali tayong makapag-take ng photos and videos at ang dami nitong kayang gawin. Bale, parang trackpad daw ng MacBooks to. So, kaya niyang ma-recognize yung light tap ng daliri natin, yung pag-slide at syempre yung pag-press. Pwedeng click to open the camera app, click ulit para mag-take ng photo, click and hold para mag-record ng videos agad-agad at yan yung nakaset na function para sa action button ko ngayon. So, hindi ko na kailangan yan sa 16 Pro. Tapos, pwede rin nating ma-access dito yung iba pang mga settings like yung pag-slide ng fingers natin, pwedeng para sa zoom, pwede sa adjustment ng depth of field, exposure. Sobrang dami to the point na sa presentation pa lang nila, mapapansin mo na kaagad na maglalaan talaga tayo ng oras para gamayin or pag-aralan kung paano siya gumagana and paano mo siya magagamit. At kung tatanungin ako, syempre, panalong feature to para sa akin kasi may bago na naman akong paglalaruan. Pero sa ngayon, meron din akong ilang mga concerns. I mean, bukod dun sa baka medyo nakakalito siya to the point na baka tamarin tayo at hindi na lang natin gamitin, napansin ko rin yung placement. Sabi ng mga trusted tech reviewers natin, okay daw siyang gamitin pag landscape. At siguro susubukan ko rin muna kasi nung unang kita ko talaga dito, parang hindi siya ganong kadaling abutin. Lalo na nasanay ako sa mga shoulder triggers ng mga gaming phones at yun yung legit na madaling maabot. Eto kasi medyo mataas at gets ko naman na ginawa nila yan para hindi maging alanganin yung pwesto kapag naka-portrait mode tayo. Kaya lang, tingin ko parang medyo alanganin din sa portrait. Also, parang lugi din yung mga kaliwete. So, abangan nyo na lang din yung full review ko kapag na-experience ko na. Now, sinabi ko kanina na medyo kinagulat ko to kasi nga, bali dalawang buttons kaagad yung nadagdag sa non-pro iPhone 16s. Action button tsaka camera control. At Apple to Pwede nilang sabihin na yung camera control ay para sa mga pro users lang, para sa mga camera nerds. So, pwedeng sa Pro and Pro Max lang muna nila ilagay yan. Tapos, next year na lang nila ilalagay sa non-Pro iPhone 17s. Kayang-kaya nilang gawin yon. Ganon din naman talaga yung style nila. And most probably, marami pa rin bibili kahit ganon yung mangyari. So, sa part na to, thank you Apple. Pero, medyo bad trip pa rin kasi hanggang ngayon, 60Hz pa rin ang screen refresh rate ng 16 and 16 Plus. Nakakalungkot pa lalo yan kasi sinasabi nila sa atin yung big improvements daw sa A18 chip nila. Faster CPU, faster GPU. Bigyan nyo rin kami ng 120Hz para mas ramdam namin yung smoothness, di ba? Tapos,
ang masakit pa niyan, sa panahon ngayon, makakakita ka ng 5,000 peso Android phone na naka 90Hz na. So, sa nakikita ko dito, ang pinakarason na lang talaga kung bakit 60Hz pa rin to at wala pa ring promotion ay para lang mas magmukhang maganda palalo yung Pro. Para mag-Pro iPhone ka. So, pag-usapan natin yung Pro iPhones. May isang kulay dito which is the Desert Titanium na parang maganda talagang tignan. But honestly, mas nagustuhan ko yung kulay nung nag-leak na iPhone 16 Pro Max. Yung may pagka-bronze, brownish color na for sure nakita rin ng karamihan sa atin. Para sa akin, mas maganda sana yon at babagay sa mga mahihilig sa leather. So, since hindi pala siya ganon, ang favorite color ko sa lineup na to ay yung natural titanium pa rin. Same design pa rin, mas malaki lang ngayon kasi unlike sa 16 and 16 Plus, mas malaki na yung display ng Pro and Pro Max. From 6.1 inches, 6.3 inches na ngayon yung Pro, and from 6.7, 6.9 inches na yung Pro Max. At na-achieve nila yan, hindi lang dahil pinalaki nila yung phone. Mas manipis na rin kasi yung side bezels ngayon at mukhang noticeable siya, lalo na kapag tinabi sa 15 Pro. Naka second generation ceramic shield din, of course, at bukod doon, wala na rin ibang upgrade sa display. Now, sa usapang paglaki ng size, susubukan ko ulit mag Pro Max this year. Alam nyo naman na mas pinili kong mag Pro last year dahil sa mas compact na form factor, medyo nadala ako sa bigat ng 14 Pro Max. But this time kasi, mas mabigat ng konti ang 16 Pro Max kung manggagaling ka sa 15 Pro Max, pero mas magaan pa rin siya kumpara sa 14 Pro Max at mas magaan din kumpara sa S24 Ultra na gamit ko na for 7 months without issues. Now, hindi ko pa rin advice na mag Pro Max yung mga maliliit lang ang kamay, lalo na ngayon kasi wala nang difference sa camera ng Pro and Pro Max. Same camera setup na talaga sila. Pareho na rin silang naka 5x telephoto ngayon. So, ang pinaka-rason ko lang talaga kaya ako magpo Pro Max ulit ay for comparison. Max ng Apple versus Ultra ng Samsung, kung anong mas maganda. So, abangan nyo rin yung video ko para doon. Baka i-compare ko rin to sa mga best gaming phones ngayon ng Android like the Red Magic 9S Pro and ROG Phone 8. At speaking of gaming phones, naka A18 Pro chipset naman tayo ngayon, which is 15% faster daw kumpara sa A17 Pro. At yes, 15%, sign na yan na hindi mo talaga kailangang mag-upgrade kung naka 15 Pro ka na. Isang napansin ko rin sa event nila yung improved thermal system. Iba pa to dun sa improved thermal system na pinakita nila sa 16 and 16 Plus, but again, hindi pa rin ako umaasa masyado na magiging goods to for long gaming sessions, so wait for our full review na lang din. Sa camera, may mga magagandang improvements. Unang-una, 48 megapixels na rin yung ultra-wide. Tapos again, pareho nang naka 5x telephoto ang Pro and Pro Max. So, bigger battery and larger display na lang yung difference nung dalawa. Last year kasi, di ba, 3x telephoto lang sa Pro, 5x sa Pro Max. So, hindi na ganon at good news to sa mga may gusto ng compact na phones. Tapos, 4K 120 FPS. I know, meron ng ganito sa mga Android phones like the S24 Ultra at karamihan naman talaga sa mga bagong features ng iPhone, lumang feature na sa Android, pero maganda kasi talaga ang iPhones sa pag-record ng videos. Legit yan, kahit iba't ibang mga tech reviewers ang panoorin mo, pagdating sa videos, solid ang iPhones, kaya for sure, yung mga content creators na gumagamit ng iPhone pang video sa mga vlogs nila, malamang excited dito. And by the way, para sa mga hindi pamilyar sa 4K 120, main purpose nito yung pag-slow mo. Bale, 120 frames per second yung kayang kunin ng phone mo, tapos pag nilagay mo siya sa isang video na usually 30 FPS, meron kang option na maging slow-mo yung footage. At makikita nyo rin naman yan sa bagong Photos app ng Apple. Pag nag-take ka ng 4K 120, pwede mo na rin agad siyang i-play at 24, 30, 60, and 120 FPS. Improved battery na rin daw. Ang nakita ko nga lang na number sa website nila ay yung mga playback time, like video playback ng 15 Pro Max up to 29 hours, tapos sa 16 Pro Max, up to 33 hours na. And also, 25 watts of MagSafe charging na rin ngayon. So, upgraded na rin from 15 watts sa parehong non-Pro and Pro iPhone 16s yan. Kaya lang, syempre, bibili ka pa rin ng bagong MagSafe charger nila na hindi mura, so mapapagastos ka talaga. So, yun yung mga bagay na tumatak sa akin
Sa Apple Intelligence, honestly, magaganda yung pinakita nila kahit na mostly nagagawa na rin naman ng Google. Kung magagawa nila ng maayos, mukhang makakatulong talaga sa atin. Yun nga lang, hindi pa siya ready sa ngayon at hindi pa rin siya magiging ready sa mismong release date ng bagong iPhones. So, hindi dapat ito yung maging rason mo sa pagbili ng bagong iPhone. Opinion ko sa mga bagong phones na to, magandang upgrade ang iPhone 16. Action button, camera control, better performance, improved camera, improved battery life. Ang ganda ng mga bagong kulay ngayon. Pero deal breaker para sa akin yung 60Hz na refresh rate. Kahit 90Hz man lang sana para may konting separation pa rin between the Pro and the non-Pro iPhones. Pero wala talaga. Yung USB 2.0 na speed, tanggap ko na, lalo na based on my experience. Bihira akong mag-transfer ng files from my iPhone to my computer, and kung mag-transfer man ako, sapat na yung bilis ng AirDrop. So, wala nang kaso sa akin yun. Yung 60Hz lang talaga ang problema, lalo na 55K yung starting price nila. At siguro nga pwede pa rin naman kung isa ka sa dalawang taong to. Una, wala kang pakialam sa smoothness ng display. As long as mabilis mag-process yung phone mo, walang lag, at wala kang pake kung gaano ka-smooth yung motion, animation, or yung transitions na nangyayari sa screen, siguro pwede naman. Tapos, yung isang tao pa ay yung hindi naman talaga nakikita or napapansin yung difference ng 60 versus 120Hz. Kasi legit na meron talaga. Yung video editor natin, hindi niya napapansin yung 60 versus 120Hz. So, kung ganun ka rin, hindi na magiging issue sa ito. Take note lang siguro na hindi siya makatarungan sa ganitong presyo. Now, sa Pro and Pro Max naman, mahal pa rin syempre, pero mas mababa na ng 1K yung presyuhan ng Pro kumpara sa last year's pricing. Tapos, yung Pro Max naman ay same price pa rin. Dito nagustuhan ko naman yung 4K 120 kasi pwede ko siyang magamit for B-rolls. Sakaling mag-shoot ako outdoors, mga ganon. At medyo excited din ako sa camera control. Kahit na hindi naman ako makalikot sa settings ng camera, alam mo yun, may mapaglalaroan akong bago. But overall, very minimal upgrade lang din to from last year. So kung naka 15 Pro, 14 Pro, 13 Pro ka pa, maganda pa yan. Actually, kahit 12 Pro, maganda pa rin ngayon. Pero kung naka iPhone 11 Pro pababa ka, para sa akin, very reasonable na yung pag-upgrade mo dito. At hindi na parang mag-antay ka pa ng 17 Pro para bumili unless wala talaga ito sa budget mo. Siyempre, ibang usapan yon. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Abangan na lang natin sa Beyond the Box, Digital Walker at open source tong mga bagong Apple products. For sure, may mga pre-order freebies ulit sila. Let me know sa comments kung anong tingin nyo sa bagong iPhone 16 series. Bibili ba kayo? Bakit oo? Bakit hindi? Huwag kalimutang mag-subscribe at para sa pinakasulit na smartphone deals ngayong bare months, makakatulong sa itong video na to.